yan ng journalism na aming sinusulong ay yun nga, yung fact-checking na marami na akong nasabi kanina tungkol sa fact-checking. Ang problema kasi ng disinformation ay napakalawak, napakalalim at komplikado. Sinabi kanina ni Yusek Mon Ilagan na ang kailangan talaga dito sa paglaban sa disinformation ay a whole of society approach. Hindi lang nga whole nation approach whole of society. Tama po 'yun, Simula natin sa bahay, Mahalaga kasi yung value system. Like sa mga bahay ba natin, nabibigyan ba natin ng premium ang truthfulness? Yun ang simula. Tapos sunod pa yung ating school system, yung ating sa school system ba natin, pinapairal ba natin ang critical thinking? Dapat kasi para malabanan mo yung disinformasyon, dapat alam mo dapat pag may nakita kang hindi truthful, na hindi totoo, dapat umaandar na yung yung alert system mo. So dapat malakas yung ating value system, ganon. So ganyan ang dapat ang natin, hindi lang ang battlefield lang kasi hindi lang sa hindi lang sa platform. So dapat yung siguro yung yung tatlong batas na nakahain ngayon ay pwedeng simula yun, ganon. Sa usapang namang AI, ang namin sa Vera Files is that we approach it with caution. We see AI, I mean, we are not afraid that AI will render us useless. We human beings as useless, no? Especially kaming journalists. Hindi kami nagwo-worry na magiging obsolete kami with the advent of AI. We see AI as a tool that we can use to enhance our role as truth tellers. So as journalists, we at Vera Files are committed to seeking and telling the truth. We believe in accountability journalism, which is essential to a functioning democracy. Yun. Salamat po. Salamat po sa inyong pahayag, Miss Ellen. Totoo nga po yan, lahat po ay dapat magsama-sama, ang academe, ang simbahan siguro, lahat ng sectors. Ngunit hindi rin natin talaga may tatanggi na kapag lumabas talaga yung fake news, mabubulaga ka talaga eh. Kahit sandali lang, mapapaniwala ka eh. Yun ang ina-avoid natin. Ang gagaling talaga eh. Isipin nyo na lang. Lalo na ngayon po, yung AI talagang hindi mo matidistingue. Magtatanong ka pa eh. Gagamit ka pa ng application kung totoo nga o hindi. Nakita nyo yung inaabutan ako ng Red Horse ni Pangulong Duterte. Siguro kung wala lang sa dihig si Pangulong Duterte, maraming naipaniwala. At saka kung makikita nila na yung jacket na yun, hindi po ako nagja-jacket ng gano'n na colorful eh. Pero sigurado ako sa 10, mayroong 3 napaniwala doon. Kaya siyempre po, kahit nakukunti lang yun, huwag natin silang bibigyan ng puwang na makapanloko ng kapwa natin. Yun po yung ating gustong mangyari. Mr. Chair. Amat po, Attorney Senator Marcoleta. Sa atin naman pong kabilin-bilinan ni SP, Check Philippines, Dr. Rachel Khan. Magandang umaga po, Mr. Chair, Senator Marcoleta. Thank you po for inviting Check.ph to be here. Ang Check.ph po ay fact checkers during election period only. Kaya we're made up of 34 partners. Kaya po hindi rin ako makakapagbigay ng, I can react now to what has been discussed, but I cannot give a position paper kasi I would have to convene the 34 partners to be able to come up with a solidified reaction. Hindi kami active ngayon dahil hindi po period ng elections. Although, as pointed out earlier by our representatives from PNP and PCO, talaga pong tumataas po ang level of disinformation during election period. Kaya
Kaya ho kami nagko-convene ng partners during that time. In reaction po to, we have some like we said dun sa aming intervention dun sa House last March. Kami po ay we are cautionarily supportive of legislation that combats disinformation. Sinasabi ko pong cautionary kasi po kailangan natin bantayan na ang freedom of speech and expression ay hindi siya mapapahamak ng legislation or ng laws because of course the constitutional protection for freedom of information. With regards to the current bills, now we see maganda po na together sila, they're really a package, and we recognize its value. Ang suggestion po lang namin ay for one, yung pong yung title po ng Senate Bill 191, pwede pong palitan yung fake news into disinformation po. Kasi the term fake news is an oxymoron and it is detrimental po to the legitimate information sources katulad po ng mga miyembro natin dito sa PPI tsaka sa KBP. Kaya po ang preferred term po namin talaga ay disinformation. At kailangan pong ma-distinguish po while tama po si Senator Marcoleta na ang misinformation at saka disinformation ay pareho siyang nagbibigay ng maling impormasyon. Ang disinformation po ang mismong, yung may intent lang to deceive. Kasi yung misinformation po, lahat naman tayo po nagkakamali at dapat hindi nape-penalize yung mga honest mistakes. So yung mga intentional po lang dapat yung habulin ng law. At the same time po, dun sa mga proposed na batas, I think what we should focus on is really the coordinated disinformation. Yun talagang may intent na talagang may there's a strategic effort to disinform. Not individual, kasi po parang hindi siya malinaw dun sa current draft na talagang yung coordinated disinformation lang yung habol. There's a tendency that it can be used against individuals like the media or vloggers na there are enough laws in the revised penal code to go after them if they are guilty of disinformation. So, ang wala po sa batas, yung coordinated disinformation, yung mga trolls na talagang bayaran. So, I think, as we suggested po sa House nung March, it's better po also to go after those who finance the troll farms. Kasi kung wala rin naman silang pondo, hindi rin naman sila gagawa ng disinformation. Kaya yun po, ang suggestions po namin. And then with regards to yung suggestions earlier about patterning the laws after Singapore, masyado hong mahigpit talaga yung sa Singapore po. So, tutol po kami doon. May we suggest that you look at the EU Digital Services Act. So the European Union's Digital Services Act are more directed to disinformers, and that would be more palatable po for us. Thank you po. Salamat po sa mga suggestion nyo, Dr. Rachel Khan. Salamat po. Dito naman po sa aming kaibigan, Professor Maria Lourdes Tiquia. Ma'am, salamat po at kayo po'y nakarating. Magandang hapon, Chairman Padilla. Magandang hapon kay Senator Marcoleta. Maraming salamat sa imbitasyon nyo. Let me point out why we need this kind of legislations. No, we are social rather in its 2026 recently published data. 98 million of Filipinos use the internet. So that's 83.8%. No, why would they use it? They want to stay in touch with friends and family at 78.3%, and they want to find information at 75.5%.
Now, it is so fast, and what we are addressing, the elephant in the room, is actually the algorithm. But there is also the reality that